Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Silipin na po natin ang mga bagang mga headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem. Resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon inihain na sa Senado. Tandem. Transport groups na pabor sa PUV modernization, naghahain ng mosyon sa Korte Suprema. Tandem. El Nino phenomenon mas titindi pa hanggang sa susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Tandem. Siyam na isla sa West Philippine Sea, magagandahin ayon sa AFP. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, cash remittances ng mga OFW noong Nobyembre tumaas. Tandem. Sa balita naman sa mundo ng showbiz, mga anak ni Comedy King Dolphy nag-aaway-away na umano dahil sama na. Tandem. At siyempre, balita sa mundo ng sports. Abangan ang report ng ating tandem, Anthony Suntay. Tandem. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga ngayon ito ng Martes, Enero 16, taon 2024, sa ngalan po ng mga tandem David Oro at John Ibanez, kami po ang inyong makakasama, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. Tandem. At sa ng mga balita, naghain na sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, at Senator Sani Angara ng resolusyon na nagsusulong na amyendahan ng tatlong probisyon ng saligang batas. Sa resolution of both houses, number 6, pinadaragdagan ng mga naturang senador na mga katagang unless otherwise provided by law ang mga provisyon sa konstitusyon na naglilimita sa pagpapapasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa public utilities, educational institution at advertising industry. Ipinaliwanag ni Senador Zubiri na kapag nalagyan ng mga ito ng mga nasabing kataga, ay makagagawa ang Kongreso ng mga batas na magpapahintulot sa 100% foreign ownership sa tatlong nabanggit na industriya. Idinagdag pa ng Senate President na matitiyak din ang inihain nilang resolusyon na economic provisions ang babaguhin at gagalawin political provisions na tinututulan ng at maraming senador. Tandem. Samantala, naniniwala si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na hindi na napapanahon economic provision ng saligang batas. Sa panayam ng DWIZ at tinawag ni dating Congressman Garbin na restrictive o mapaniil ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Itong provisions na ito sa ating saligang batas ay no longer responsive to the needs of time. So, among others, yung sa mass media, yung sa foreign equity limitations, in other public utilities, the utilization, exploration, and development of our natural resources. These are sectors of our economy kung saan, kung i-open up mo sa mga dayuhang nangangapital, this will bring about not only capital, but the much needed employment generation. Kaugnay nito, tinukoy ng dating mambabatas ang ilang provision sa saligang batas na mapaniil sa ekonomiya ng bansa. Sinulong natin na pag-amendahan yung restrictive economic provisions ng ating konstitusyon. Oo, kasi dyan nakapalaman sa ating konstitusyon, specifically Article 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution, ang dami dyan pagbabawal sa pagpasok sa pagninegosyo.
Samantala, itinanggi rin ni dating Representative Garvin ang pagsusulong ng charter change. Matatandaang lumutang ang alingas-ngas na may naganap na bayaran ng 100 piso sa mga lalagda sa People's Initiative upang mamiyandahan ang saligang batas. So those are not gospel truth. These are just mere assertions, perhaps false assertions na dapat walang paniwalaan dahil kwento lang naman eh. Yan po ang tinig ni dating Ako Bicol Party List, Representative Alfredo Garvin Jr. sa panayam ng DWIZ. Tandem! Okay pa rin yan, kulang na kulang pa sa sustansya sa pagsusulong ng demokrasya ang 1987 Constitution. Ito naman ang iginiit ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa gitna ng pinag-uusapan na pag-amyenda sa saligang batas. Binigyang diin ni Congressman Salceda na hindi patas ang kasalukuyang saligang batas para sa kabuhayan sa bansa. Binanggit pa ng kongresista na ang mga restrictive provision ng saligang batas sa mga pagpasok o sa pagpasok ng mga foreign investors sa sektor ng large-scale mineral, oil, explorations, edukasyon at advertising. Idinagdag pa na mamabatas na nagbunga ito ng lalo pang pagyaman ng mga makapangyarihang elitista sa labor, government sector, consumer, matang EDSA People Power Revolution. Tandem! Samantala muling itinanggi ng grupong People's Initiative for Modernization and Reform Action na sangkot sila sa sinasabing suhulan sa pagsusulong ng charter change. Ayon kay Pirmal-led Convener Noel Oñate, pinagbibigay alam nila sa mga lalagda sa People's Initiative ang nilalaman ng kanilang petisyon. Dagdag pa ni LED Convener Oñate, hindi nila ginagamit ang programa ng pamahalaan sa signature campaign upang maisulong ang pag-amyenda sa saligang batas. Iginit pa ng pirma na wala silang ginagamit na pondo ng gobyerno sa kanilang People's Initiative at nanggaling ang budget ng grupo sa kanilang mga taga-suporta. Tandem! Handa naman ang Department of Justice na imbestigahan ang alegasyon ng sa pagsusulong ng charter change. Ayon kay Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano, si Miko Clavano IV, na ito'y kung may maghahain ng reklamo at magsusumite ng letter of evidence sa DOJ kaugnay dito. Idinagdag pa ni Ase Clavano na wala pa silang nakikitang ebidensya sa alegasyon ng suhulan sa pagsusulong na amyendahan ang konstitusyon. Matatandang lumutang ang alingas-ngas na may nangyayaring bayaran ng 100 piso. Yung iba tinapyas pa nga, binawasan ng 40 pesos sa mga lalagda sa People's Initiative para maisulong ang Chacha. Tandem! Naghain naman ng resolusyon si House Deputy Minority Leader and the ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang grupong Magabayan sa Kamara upang imbestigahan ang umano'y panloloko sa pagpapipirma para sa People's Initiative ukol sa charter change. Ito'y matapos ang ulat na mayroong pinangangakuan o may pinangangakuan ng maayuda at isinabay ang pagpapipirma sa gift-giving noong nakalipas na Pasko at pati na mga may kapansanan ay pinapirma sa People's Initiative mula Tarlac, Quezon City, Caloocan at Cavite. At ayon sa mambabatas, hindi konstitusyon ang may kasalanan kung bakit bababa ang ekonomiya ng Estado, kundi ang tinatawag na neoliberal na polisiya ng kasalukuyan at mga nagdaang administrasyon. Matatanda ang hinimok ni Davao City 1st Congressional District Representative Paulo Duterte ang kanyang mga nasasakupan na huwag ibebenta ang kanilang pirma sa Manay People's Initiative para sa pag-amyenda sa saligang batas. Tandem! Kaugnay pa rin yan, nilinaw naman ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Sevilla Ascuna na may panahon pa ang mga nagsusulong ng People's Initiative para maamyenda ng saligang batas na mangalap ng lagda.
Taliwas ito sa kanyang naunang pahayag na wala ng panahon ang mga nagsusulong na mangalap ng pirma para sa charter change. Gayunman muling iginit ng retiradong maestrado na magiging hadlang ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa Santiago versus Commission on Elections noong 1997 na hindi sapat ang Initiative and Referendum Act upang amyendahan ang 1987 Constitution. Idinagdag pa ni Ascuna na hindi na-overturn o napawalang bisa ng desisyon kaugnay sa Lambino versus Comelec at resolusyon ng 2006 ang naturang 1997 ruling dahil ukol lamang ang mga ito sa pagre-rebisa sa 1987 Constitution at hindi sa pag-amyenda rito. Tandem! Samantala, pabor o kumbinsido umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinatawag na divisive ang sinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pinanawagan ni Pangulong Marcos sa mga senador na pangunahan ng pagripaso sa economic provision ng konstitusyon kung ano ang dapat para pang baguhin. Alinsunod sa panawagan ng Pangulo, dapat manguna ang Senado sa pagre-repaso at pagsusulong ng kinakailangang baguhin sa economic provision sa pamamagitan ng pagpapasa ng batas bago ang Kamara. Gid pa ng Pangulong Marcos na bilang dating senador ay hindi siya papayag na mabaliwala ang Senado. Ibinabala naman ni Senador Zubiri na magkakaroon ng constitutional crisis sakalang ipinilit ang gusto ng mga nagsusulong ng Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative lalo na't binabaliwala ang Senado. Tandem! Wala pang balak ang NBI o National Bureau of Investigation na imbestigahan ang sinasabing suhulan para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay Justice spokesman na Miko Clavano, maaga pa para mag-imbestiga ang NBI higil dito dahil wala pa naman sila natatanggap na reklamo. Clavano, Senator Coco Pimentel at iba pang opisyal ng gobyerno na magpadala ng impormasyon kaugnay sa umano'y suhulan sa pagsusulong ng charter change. Matatandang lumutang ang alingas-ngas na may nangyari nga daw bigayan ng 100 piso sa mga lalagda sa People's Initiative upang ang saligang batas. Tandem! Pasado na ngayong araw ang isang malaking process caravan na isasagawa ng Piston at Manibela sa Metro Manila. Ito'y upang muling manawagan sa gobyerno hinggil sa napipintong PUV Modernization Program. Kasunod ito, naghain ng intervention sa Korte Suprema ang ilang pang transport group upang pigilan ang temporary restraining order plea laban sa PUV Modernization at Franchise Consolidation. Kabilang sa interveners ay ang Pasang Basda, Altodap, ACTO at LTAP. Ito ang grupong pabor sa PUV Modernization Program, pamahalaan, panawagan ng mga transport group sa korte na huwag nang pigilan ang implementasyon ng Jeepney Modernization Drive dahil nais nilang ang sistema ng pampublikong sasakyan dahil napag-iiwanan na ang Pilipinas. Una nang sinabi ni Pasang Mazda President Ka Obet Martin na 80% ng kanilang mga kasapi ay pabor sa jeepney modernization at jeepney cooperatives. Tandem! Kaugnay pa rin yan, tiniyak naman ni House Committee on Transportation Chairman at Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na hindi maapektuhan ng publiko sa magaganap na panibagong tigil pasada. Tinatawag nga po na transport caravan ng grupong Piston at Manibela. Ayon kay Acop, isang grupo lang naman ang magsasagawa ng kilos protesta o ilang grupo lang naman ang maglulunsad nito. Kaya't gaya ng mga nakaraang transport strike, wala itong gaanong epekto sa mga commuter lalo sa Metro Manila. Kasabay nito, tiniyak ng kongresista na handa ang pamahalaan na magbigay ng alternatibong tulong gaya ng libreng sakay sa mga maapektuhan. Ipinalawanag din ng mambabatas na magkakaroon pa ng serye ng pagdinig ang komite ng Kamara o ng nasabing komite para masilip ang mga alegasyon
sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Tandem! Mag-aalok naman ang Metro Manila Development Authority ng libreng sakay sa mga mananakay na maapektuhan ng transport strike ngayong araw, Enero 16. Tiniyak ni MMDA Chairman Romando Artes na madaling araw pa lamang ay magpapakalat na sila ng mga sasakyan at tututukan nila ang mga lugar na epektado ng kilo protesta. Chairman Artes, makikipag-ugnayan din sila sa mga hindi sasama sa transport strike upang malaman nila kung aling mga ruta ang maapektuhan. Binigyan din pa ng opisyal na unawaan nilang hindi ito tigil pasada, ngunit isang kilos protesta at handa sila sakaling magambala ang public transportation system. Tandem! Wala namang irerekomenda ang Metropolitan Manila Development Authority na suspensyon ng mga klase at trabaho sa mga lokal na pamahalaan para sa ilalargang protesta o transport caravan ng grupong Piston at Manibela ngayong araw. Ito'y dahil handa na ang ahensya upang umalalay o sumaklolo sa mga maaapektuhang pasahero. Bagaman hindi nila maaaring basta-basta na lamang din maglabas ng mga libreng sakay dahil maaari namang maagawan nila ng mga pasahero, yung mga namamasadang jeepney, mga pampublikong sasakyan. Iginiit naman ni MMDA Acting Chairman na Attorney Romando Artes na paulit-ulit nang nagsasagawa ng tigil pasada ang ilang transport group kaya't nasanay na silang rumesponde. Tandem! Ibinida naman ang pamahalaan na magkakaroon na ng biyahe ang mga jeep oras kapag ganap ng naipatupad ang PUV Modernization Program. Sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega na iiral na ang tamang pagpapalabas o ang dispatching ng mga sasakyan. Ayon kay Ortega, mga ngahulugang ito na hindi na lamang rush hour. Marami masasakyan ang publiko kundi maging sa mga patay na oras, maging sa mga oras de peligro o hating gabi na siyang karaniwang labasan ng mga nagtatrabaho sa call centers at iba pang mga ginagabi ng uwi. Anya, mas murang pasahe na ang gagastusin ng mga ito sa halip ng mag-taxi sila o TNVS na mahal ang pamasahe. Dagdag pa ni Ortega na mga sasakyang ilalabas ng kooperatiba ay hindi sobra kundi tamang bilang lamang para sa mga pasahero sa oras na kailangan ito. Tandem! Itinanggi naman ng Office of Transportation Security ang Office of Transportation Cooperatives ang impormasyon na misinformed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ito'y kasunod na rin ang pahayag ng ilang transport group na walang alam si Pangulong Marcos sa kalagayan ng PUV modernization, partikular na po sa sektor ng transportasyon. Ayon kay OTC Chairperson Jesus Ferdinand Ortega, updated si PBBM sa sitwasyon ng mga tsuper at operator. Batid din anya ng Pangulo ang ibinibigay ng tahan kung saan nakalagay lahat ng datos, mapa nationwide man huyan o rehiyon. Gayunman, naninindigan si PBBM sa desisyon na hindi na palalawigin ang consolidation ng mga prangkisa alinsunod sa nasabing programa. Tandem! Malapit na sa 100% ang nakapag-consolidate sa PUV Modernization Program sa Metro Manila. Ito ang sinabi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board kung saan may kabuang 97.18% ang nag-consolidate sa naturang programa. Tiniyak ni LTFRB Regional Director Sona Rasset at Tamayo na may sapat na public transport vehicles sa Kalakhang, Maynila. Base naman sa LTFRB route mapping, kumpiyansa si Tamayo na walang magiging problema pagdating sa public transport pagsapit ng Pebrero. Gayunman, meron namang contingency plans ang ahensya sa oras na umusbong ang mga hamon. Tandem! Okay pa rin yan, iginit naman ang grupong Piston na sang-ayon sila sa usapin ng modernisasyon.
Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Piston National President mo na ang maling pamaraan ng implementasyon ng programa ang ulan. Sa atin ay malinaw yung ating posisyon, na tayo naman ay wala naman tayong tutol sa pinambalangkas ng modernization, pero sa balangkas dapat ito ng rehabilitation. At hindi sasari na tayo ay bumili ng ubod ng kamamahal ng mga halaga ng mga unit. At hindi dapat na tayong obligahin na pumasok sa isang andana ng corporation o sa isang usapin ng andana ng kooperatiba. Ibinungkayo naman ni Camo, di na dapat na mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagsuporta sa rehabilitasyon ng mga nabubulok na pampublikong transportasyon. Yung yung mga subsidy o mga ayuda, yan po ay once in a moment lang na ibibigay nila sa mga driver at mga operator. After nyan, ano na yung mangyayari sa pamilya ng mga driver at mga operator? Kaya sabi nga natin, kung kaya din lang naman nila mag-support sa mga driver at mga operator, bakit hindi nila suportahan yung usapin po ng usapin po ng rehabilitation ng ating public transport para manatili ang kabuhayan. Hindi lang laging nakatanghoy sa pamahalaan ang ating sektor. Yan po ang tinig ni Piston National President Modesto Camo de Floranda sa panayam ng DWIZ. Tandem! Pari namang tinanggi ng Land Transportation Regulatory Board na mayroong anomalya sa implementasyon ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Nilinaw ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadish III na walang irregularidad sa pagpapatupad ng nasabing programa. Binigyan din pa ni Guadish na walang anomalya sa ginagawa nilang pakiusap sa mga operator na sumama at makianib sa isang kooperatiba. Subalit aminado naman ang opisyal na ang nakikita nilang posibleng anomalya ay ang pagpili ng sasakyan ng mga kooperatiba. Atin po talakayin, Senyor, itong nung hindi nabigyan ng senior citizen discount yung isang nagpunta sa isang 5-star hotel Bakit daw? sa Pasig City. Bakit daw? Yung promo daw kasi. Baka naman hindi na pagkamalang matanda yan. Merong ganyan eh. Actually, Anong meron. malay natin? Mukhang hindi matanda. Kaya akala namin, hindi ko kayo matanda. Pwede magpalusot. Sige, papasukin na natin ang kilala po nagsusulong sa kapakanan po ng mga lolo at lola. Of course, si Attorney Romulo Macalintal, isa rin po nga election lawyer. Attorney Mac, welcome muli sa DWIZ LU23 Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco. Magandang umaga sa inyo, Drew and Ray, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Kamusta na, Attorney Triple R? Natatanda ko Triple R natin. Okay, ano? mga triple natin yan. Wala na, dalawang R na lang tayo. Oo nga. Wala na isang R eh. DRR tayo ngayon, DRR. Parang kailan lang, Attorney? Pero ngayon, ang sinusulong mo na yung mga tatanda at lilipas din ako. Kahit mawala na ang buhok ko, di ba? Pero live and kicking pa rin kahit nasa Yes, of course. Kailangan lang yun para hindi tayo ganito nawawala ang sirkulasyon. Meron tayong nagagawa pa rin sa bayan. Yes. Yun eh. Attorney, ano ba nangyari dito? Magkano ba pinag-uusapan natin dito Yan. sa diskwento na ito, Attorney? Well, yan yung kliyente ko dyan ay nag-check-in nga siya. Pagkatapos nung magbabayad, hinihingi niya ang discount. Ang sabi ng hotel, naka-promo na daw ang rate na yon. Kasi nung tinanong ng kliyente ko, yan bang rate mo, yan bang promo, aprobado na ng DTI yan. Ilang mo ba, so wala palang permit sa DTI. No? So, alam nyo kasi sa ilalim ng Consumers Act, lahat ng promotion, bago yan ma-launch, dapat mayroong permit sa DTI. Okay. Kapag walang permit yan sa DTI, liable ang mga corporate officials na mabilanggo ng isang buwan hanggang 6 na buwan. O kaya may multa. Okay. Kaya noong malamang wala namang permit, so sabi ng kliyente ko, ayan regular price lang yan. Hindi mo sabing promo yan. Kasi ang basis namin para i-compare ang alin ang mas mataas. Kasi sa ilalim ng mas pamimili kaming senior. Ano ang comparison namin? Kung hindi namin alam kung magkano regular Kailangan price meron ninyo, talaga kung magkano naging diskwento. So, hindi naman niwala.
Ayun, sinampahan namin ang kaso sa sa Pasig City Prosecutor's Office, criminal case. At lumabas nga yung decision ng piskal ng isang araw at not charged sila. They were charged before the Metropolitan Trial Court. Nasa Metropolitan Trial Court na yan. Ang piyensa nila is 36,000. Naku, So tigisa. dapat magbi-bail sila. Ang hinihingi lang naman ng kliyente ko, mag-donate sila ng 250,000 sa Wow. Senior Citizens Organization. Nako. Walang hinihinging anuman ng kliyente ko. Yun ang offer nila na overnight stay. Nireject ng client ko yun eh. Sabi ng client ko, hindi para sa akin, kundi para sa mga senior citizens na nilabag din ninyo ang kanilang karapatan. Magbigay kayo, mamili na kayo ng anumang organization ng senior citizen, doon ninyo i-donate ang 250,000. Okay. Ayaw nila, hindi sila mag-donate. Ayaw nila mag-donate sa senior citizens organization na yun, na para bilang compromise agreement. So, yun ang nangyari. Kaya ngayon, mananagot ngayon sila sa ilalim ng batas ng senior citizen at sa ilalim ng Consumers Act of the Philippines. Sa madaling salita, attorney, naghanap ng kagitna, sansalupang nawala sa kanila. Yun. Yun ang... Pero mo 20% lang napaka- sana kung pinagbigyan 20%, hindi ganito kalaki ngayon ang babayaran na ng damage. Oo. Kumuha pa sila ng abogado nila. Talagang nag-hearing kami noon sa Fiscal's Office. May mga abogado sila roon. 2022 pa pala yan, attorney. Tagal na pala yan. Tagal na. Oo, no November pa yan eh. Tapos nag-file pa kami ng petition sa tanggapan ng mayor ng Pasig City to cancel yung permit nila to Nako. operate. Oh, Huwag naman. Kasi sa ilalim ng batas, Ganun pala yan, kapag may violation ng senior citizens law, pwedeng yung mga agencies ng pamahalaan ipasara o i-cancel Wow. ang business permit. Naghihintay kami ngayon ng kasagutan sa tanggapan ni Mayor Vico Soto. Kasi November pa namin pinelyon, hanggang ngayon wala pa naman kami natatanggap na sagot mula sa kanila. Pero ngayong naisampa na ang kaso sa Metropolitan Trial Court, baka naman sakaling aksyonan na nila yan. Sa madaling salita, attorney, hindi talaga biro-biro to. This is a serious matter. Oo. Dapat Kasi nilang akala nila, magiging akala ano to, nila ha? yung batas, Magiging akala parang kasi ano nila to, ha? Ika nga, tawag natin magiging alisto lahat ng mga establishmento. Leksyon na yan sa mga ibang hindi pala ganyan establishment. simple ang bagay na yan. Parang ganon. Yan ang parang yan ang magbibigay daan sa kanila na maging alisto sila dyan. Hindi, at saka warning yan sa kanila na hindi yan basta-basta kaso. Na talagang yan ay may kaukulang penalty and imprisonment. Ang sa ilalim ng batas natin, yung violation ng senior citizens, penalty yan, fine of 100,000 pesos and imprisonment ng 1 year to 2 years imprisonment yan. Laki-laki Noong pala official, yan. At kahapon naman ako kasi nakatanggap ako ng nabasa ko sa diary sa internet na si Congressman Speaker Romualdez. Speaker Romualdez. Mag-iimbestiga. Hihingi siya ng investigasyon. Nako. Sa kasong ito mismo, Itong kasong ito, na naging sanhi ng investigasyon na bakit hindi magkaroon ng investigasyon dahil sa ito nga ay mayroong kasong ganito at lumalabas na maraming violations ng mga senior citizens natin at saka ng PWDs. At natutuwa kami mga senior citizens sapagkat nag-action si Speaker Romualdez tungkol sa bagay na ito. At ako'y nag-text nga rin sa kanyang tanggapan at ako'y nagpapasalamat sa ginawa nilang aksyon yan at sinabi ko na nakahanda ako na maging resource person nila. Kasi kahit kailan hindi ako natatawag na resource person sa senior citizens activities na yan. Kaya ako'y nagpipresenta na ako ay testify para malaman nila kung ano yung mga violation na nagaganap ngayon. Attorney, hindi lang ba ito ang unang beses na nasangkot sila sa ganyang paglabag? Meron pa ba silang mga iba pang mga, sabihin natin, mga naunang mga insidente, attorney? Yung nasabing hotel, wala naman akong nalalaman. First time ito. First time. Pero aking pagkakaintindi dahil sa yun ganun na kailang policy, maraming mga senior citizens nalibag nila ang karapatan. Kaya nga, ang hinihingi namin compensation sa kanila, mag-donate kayo ng 250 at least to partly assuage whatever damages suffered by senior citizens who were also denied of the same benefits, di ba? Na para bang pampalubag loob man lamang doon sa mga ibang senior citizens na alam naming nilabag nila ang karapatan. Okay. Dahil sa sinasabi nilang sila ay nakapromo. At ganoon din ang dapat gawin sa ibang mga establishments.
At maganda nga yung sinabi ni Speaker Romualdez na dapat magkaroon ng investigasyon diyan. Katulad din na isa pang sinasabi niya, yung policy ng isang coffee shop. Ay, na oo. isang Yung isang kilalang pagkain. coffee shop. Oo. Dito rin sa May Metro kilalang Manila? coffee shop. Dito rin. Talaga rin, ha? Oh, yung sikat na tambayan na coffee shop. Oh, Alam hindi rin mo, nagbigay para ng sa akin, 20%. yan isang malaking insulto sa akin bilang isang senior citizen. I don't know yung feeling ng ibang senior citizen, pero para sa akin, isang malaking insulto yan na para bang sinasabing na isa lamang pwede mong orderin kasi baka ibigay mo sa iba yung additional. Parang ganun ang dating Aha. na para bang may mga pag-a-abuse daw na inaabuso ng ibang senior citizen. Kung may pag-aabuso, the remedy is not to deny the senior citizen right. Pero remedy nila, you go after, kay habulin ninyo yung nagbabiolate yung mga senior citizen na lumalabag sa batas. Pero yung mga hindi lumalabag, alam naman kakainin namin dyan sa inyong restaurant, dyan namin iinumin yan, ay bakit pipigilan? Gusto pa namin mag-order pa ng isang pagkain dyan sa restaurant na yan, sa coffee shop na yan. Opo. Kaya isipin mo, yung lantarang ihaharap sa iyo, o ikaw parang sinasabi, ikaw senior citizen na isa ka lang ha? O para bang gano'n eh. Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganyang establishment, ano ha? Apalaking insulto sa akin bilang isang senior citizen, ano ha? Na para bang sinasabi sa akin na kasi may mga pag-aabusok ang ibang mga senior citizens dahil sa yun nga baka ibigay sa iba yung pagkain yun. Napakasakit noon para sa mga senior citizens. Okay. Kaya yung mga local government units siguro dapat tingnan ninyo yan. May karapatan kayo na ipasara ang ganyang mga uri ng mga establishment na para nang iinsulto sa mga senior citizens na katulad ko. Ayan. Kaya hindi hubiro ang Senior Citizens Act, ha? Kaya at least, lesson ngayon yan sa lahat ng mga establishmento na nakikinig ngayon sa atin. Ha? Kahit saan Kaya yung nga, lupalat kaya ng nga, bansa. Kung may mga katulad na pangyayari sa mga kapwa ko senior citizens at nais sila magreklamo, kailangan nilang abogado, libre. Bigyan nyo sa akin at tayo mismo ang maglalaban para sa kanila. Ayoko na. Marami na tayo ginagawang ganyan. Basta, Ano? ayoko na yan. Basta, senior citizen, naku, si Bakalita yan. Talagang ihahabla natin yan. Kahit na sino yung malalaking hotel na yan. Yun naman takot din na mahabla. At saka yung mga namamahala dyan, nais ko yung paalala sa kanila, tatanda din kayo. Yun! Kaya nga, Natumbok mo. Tatanda din kayo. Ayun. Bakit nyo ipagkakait sa amin yan? Balang araw, pakikinabangan din ninyo yan. At lagi kong sinasabi sa kanila, the moment you violate the right of a senior citizen, you are also violating the rights of your lolo and your lola. Ayun. Ang nilalabag din nyo yung karapatan ng inyong mga lolo at saka inyong mga lola. Kung mga bata pa yan, minsan namamahala dyan, akala nila habang buhay silang bata at malalakas. Balang araw, tatanda din kayo. At hanap-hanapin ninyo ang ganitong mga uri ng diskwento ng senior citizens. Alam mo, Attorney Makalintal, yung statement mo na yan, sabi ng mga nakikinig sa amin, nanonood sa amin, sana tumanda na ako. Aba, Kasi mas maraming benepisyo eh. Nakita nyo na, marami palang, benepisyo sila dami palang pakinabang. Oo, pag nabilang ka sa Club 60, Oo. biro mo lahat ng mga benefits dyan. Dito lamang sa ating bansa, mayroong ganyan. Halos 32% ang nawawala, na nababawas. 12% VAT exemption, and Gamot. 20%. Pati Oo. pagamot. Pagamot, di ba? Pati yes, yung gamot, yung Yun. hospitalization. Isipin nyo sa hospitalization na lamang, bukod doon sa PhilHealth, binawasan ka na ng PhilHealth, babawasan pa rin yung Totoo yan, balance totoo. doon ng Doble 20% bawas talaga. discount. Malaking kaginawa niya. Mapakalaking bagay yan, na hindi dapat ginagawang biro-biro at saka para man dinidisregard lang. Diyan sa bandang Ungpin, marami mga restaurant dyan. Na sinasabi, naka-promo kami, naka-promo. Naku, Mr. DTI, kuha naman. Kasi yung DTI, ayaw gumalaw. Hindi nila, ayaw nilang puntahan ng mga yan. Ayaw nilang gumawa ng statement na, yung promo ninyo dapat manggagaling sa amin yan. Pag wala kayong permit sa amin, regular price lang yan. Yan ay entitled pa rin ang senior citizen over and above your own promo
Kaya So, kayong malinaw, mga senior malinaw. citizens, PWDs, pag sinabing naka-promo, hingan pa rin ninyo ng diskwento kung walang permit yan sa DTI. Kasi yung mga yan, pag walang permit sa DTI, hindi promo yan sa senior citizen. Yan ay regular price, entitled pa rin tayo. Attorney, At, may nagtatanong, tuloy ba rin ba yung, 20,000 pag umabot ng 80? O Oh, yun Ano, nga wala pala. pa. Ano nga Paano pala ang pa- update Ano doon? nangyari dyan? panukalang batas pa lang yan. Anong stage na ba yan, attorney? Ayan. Wala pang kwan. Yan ay mga pangako pa lamang ng mga mambabatas na Okay. medyo mahirap ipatupad dahil sa wala naman tayong pondo. Ayun, Pondo, doon pondo. talaga, doon talaga babagsak. Ang sinasabi ko sa kanila, huwag nang ganyan. Mm-hmm. Siguro dapat pagdating ng 100 years old at naibigay ng 100,000, Apo. Oh. patuloy na natin suportahan yung centenarya natin. Bigyan mo ng 20,000 a month. Yun. Kasi ilang panahon na lang natitira ang buhay ng mga Natitira yan. na, oh. Pwede mo nang bigyan ng continuous sustenance na 20,000. Lalong-lalo na yung mahihirap na mga centenarians. Aha. Pagdating nila ng 100, diyan nila kinakailangan na higit ang tagapag-alaga, ang mga gamot, ang mga vitamina na kinakailangan. Hindi yung paulit-ulit na paunti-unti na 20,000, kundi pagdating nila ng ganong edad, doon kailangan na may monthly pensyon na tatanggapin. Opo. How about naman, attorney, doon sa pension na binabanggit mo, doon sa mga indigent na senior citizen na hindi nabigyan last year, yung natenga baga, kumbaga yung Well, kasama sila doon sa backlog. Nako, walang Ano na hindi balita ron? mabibigyan niyo. Kailangan talaga ay Nada. makakuha sila sa kasalukuyan. Ano? Kailangan magkaroon sa kota sa bawat mga munisipyo at syudad. Kaya dapat yung mga indigent na ganyan, nag-a-apply kayo sa DSWD kasi sila ho ang mag-i-evaluate kung sino po pwede ma-consider na indigent. Sino ba yung mga indigent? Yung talagang may sakit na walang sumusuportang kamag-anak, walang bibigay na pensyon ng pamahalaan, yung talagang kahit isang tukawi ka nga, pardon the word, ano? Na ganun talaga ang kanilang kasalukuyang kalagayan sa buhay. Yun ang nabibigyan ng indigent pension benefits ng ating pamahalaan. Okay. Naku. Sige, Attorney Mac, baka Said. bago ka namin bitawan, baka meron ka pang panawagan Yan. sa mga, alam mo na, Sa mga medyo pagsamantala, baka nakakalimot sila na napakahalaga ng batas. Ayan. Para po naman. Yes, Sabi nga, yung nakakalimot nanawagan tayo sa mga establishment. Sana naman, in case of doubt, i-resolve it in favor of the senior citizen or PWDs. Sapagkat hindi naman kami para lamang sa discount kundi kami natutuwa sapagkat sa panahon namin na pinanilagi dito sa mundong ito, kahit pa paano nakapagbigay naman kami ng aming mga kakayahan, ng aming mga kabataan. Nagawa namin ang dapat namin gawin. Sabi nga, now that our youth is gone, but our work is done. No, ha? Ang the only consolation we get from the government, ito mga ganitong uri ng mga batas na dapat na properly implemented. At yung mga establishments naman ng yan, dapat na parusahan yan ng ating pamahalaan para ipakita sa kanila na yung Senior Citizens Law, PWD Law, ay ginawa hindi para lamang sa papel, para talaga yan ay ma-implement properly sa benefits ng seniors and PWDs. Alright. Maraming salamat. salamat po. That's it, Salamat. Attorney. Ingat Thank po you. kayo. Maraming salamat. Good morning. Salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay din kayo. Mabuhay po kayo. Si Attorney Romulo Macalintal, dating kinilang election lawyer. Oo. Ngayon, talaga nakatutok siya sa mga senior. Pwede pala yun, ano? Pwede palang ipasara. Oh, bigat pala yun. Biruin mo. Hindi ko alam na gano'ng ka-serious ang batas. Oo. Kaya ngayon, mag-ingat daw yung mga establishmento natin. Pero Okay, sa 20% diskwento, Biro mo gano'n na na- magiging katapat. biro mo, naging 36,000 na. Tapos hinihingan ka pa ng 200,000. Tapos namimiligro ka pa mapasara. Ang bigat pala. Kaya nga. Alright, so nagbabalik po ang nag-iisa pa rin po ninyong tandem at sa oras na 7 sa bago sumapit ng ganap na alas 7, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Deadline para sa registration ng mga party list groups na maghain ng kanilang manifestation of intent sa midterm elections sa 2025 midterm elections. Hindi na palalawigin ng COMELEC. Labi po natin ang kabuuan ng detalye mula
5 ay Yupanco. Hindi na palalawigin pa ng Commission on Elections o COMELEC ang itinakdang deadline para sa party list groups na maghain ng kanilang manifestation of intent to participate. Ito ay sa susunod na midterm o 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maraming grupo ang nakapagsumiti na ng manifestation of intent. Kaya't nagtataka siya kung bakit hindi ito kayang gawin ng ibang nananawagan ng extension. Ang manifestation of intent to participate ay kailangan ng mga party list organization kasama ang kanilang petitions for registration sakaling nais nilang lumahok sa isang halalan o elections. Sa datos, nasa 106 na organisasyon ang nakapaghainan ng manifestation of intent to participate hanggang noong December 29, 2023 deadline. Git pa ni Garcia, mas mababa naman ang bilang ng nananawagan ng extension para sa 2025 elections kumpara sa mga party list na sumali noong 2022, kaya't hindi na talaga papayagan pa ang extension. Ito si Patrol number 5. Ay pa para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat tayo, Yupanco. Samantala, dumaan tayo sa kinaroroonan ni Patrol 30 Jelly Mendez. Department of Agriculture nangangamba sa oversupply ng kamatis at repolyo sa ilang rehiyon. Ang detalye niyan, ihatid ni Jelly Mendez. Jelly? Nangangamba ang Department of Agriculture sa nangyayaring oversupply sa ilang agricultural products. Ito'y bunsod ng patuloy na produksyon ng kamatis at repolyo sa iba't ibang rehiyon sa bansa, partikular sa Cordillera at Cebu. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinag-uusapan na nila ang muling pagpapatayo ng panibagong cold storage facility sa Food Terminal Incorporated sa bahagi ng Taguig City upang tugunan ang problema sa mga agri-products. Inayag ng kalihim na kanya ng inatasan ng mga opisyal ng FTI upang bumili ng sobrang ani ng mga magsasaka para isupply o ihatid sa mga kadiwa centers. Sinabi ni Secretary Laurel na mas mainam kung kanilang bibilhin ang mga overproduction upang hindi na masayang at mailagay sa kadiwa stores na tutulong sa pagpapalakas ng programa. Binigyan din ni Secretary Laurel na nakatakda ring ilipat sa logistic office ng FTI ang lahat ng cold storage ng DA sa loob ng 2 taon upang magkaroon ng pagsusuri at inventaryo silidad sa bansa. Ang naturang mga proyekto ay popondohan ng 500 milyong piso at tatagal ng mahigit 1 taon tuluyang maisakatuparan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, mga nagawa ng PNP DPCR upang maipaabot sa mga lugar na apektado ng insurhensiya ang mga proyekto ng gobyerno, pinapurihan ni General Acorda. Detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Sadyang kapuri-puri umano ang mga nagawa ng PNP sa pamamagitan ng Director for Police Community Relations o DPCR dahil sa matagumpay nitong naipaabot sa mga liblib na lugar ang mga programa at proyekto ng gobyerno ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. dahil sa pinaigting na ugnayan ng PNP, AFP at ng mga barangay na ipadama sa malalayong komunidad na apektado ng insurhensya na mayroong gobyerno na nakahandang umagapay sa kanila. Dahil dito nararapat lamang aniyang purihin at pasalamatan ang DPCR sa pamumuno Major General Edgar Alan Ocobo dahil sa kanilang pagsisikap at sakripisyo para makatulong sa pamahalaan na malabanan ang insurhensya at mabigyan ng bagong liwanag ang mga lugar na nasakop at nalinlang ng CPP-NPA. Pahayag ni General Acorda na simula pa lamang nang maupo siyang Chief PNP, agad niyang pinatutukan ang mga area sa bansa na pinamumugaran noon ng mga teroristang komunista, partikular na sa mga rehiyon sa Visayas. Kaya naman ngayon ipinagmamalaki na aniya ng
ang malaking nagawa ng DPCR para marating at maipadama sa mga lugar na ito na mayroong gobyerno na handang umalalay sa kanila. Ito si Patrol 17, Job Pepeleño para sa himpilang may Tarulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat si Patrol 70 Jopel Peledio. Magbabalik po muli ang nag-iisang tandem dito pa rin sa Himpilang May Totong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Tayo po muna ay magbigay daan sa ilang paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras ng ganap ng empunto alas 7 ng umaga, ating pong pakinggan, ating po ngayon ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, walang iba kundi si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Very true indeed. It is said that what really matters in this life is not what we hold in our hands, but what we carry in our heart. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us. Yan po ang mensahe, malaman na mensahe ni Boss D. Edgar A. Cabangon, ang ama po ng ating pong himpilan, Aliw Broadcasting Corporation.